Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ng sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, tayo pong lahat ay nagtitipon bilang isang komunidad, bilang isang pamilya, bilang isang mag-anak sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At ginagawa po natin ang pagdiriwang na ito sa loob ng simbahan dito sa Quiapo. Ganun pa man, sa araw na ito, ipinagdiriwang din po natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. At ang kapistahan na ito ay kapistahan hindi lamang ng buong Archdiocese ng Maynila, at marahil ay pinagdiriwang din po ito sa iba't ibang simbahan dito sa ating bansa. Dahil ang Katedral ng Maynila ang tinuturing nating ina ng lahat ng simbahan. Mga kapatid, ano po ba ang pwede nating mapagnilayan kapag napag-uusapan po natin ng pagtatalaga? Sa Ingles, ang translation po ng pagtatalaga ay dedication of the church. Saan po ba natin ginagamit ang salitang dedication? Di ba kapag meron tayong gustong pag-alayan ng isang taong tila mahalaga sa atin,
sinasabi natin, I would dedicate this thing to you. Kapag meron kang gustong awitan na isang tao, kanino mo idinidedicate yung awitin na ito? Sa madaling salita, kapag napag-uusapan ng dedication, ito yung isang bagay na mahalaga sa iyo, kakayanan mo, gamit man ito, na iaalay mo para sa taong pinakamahalaga para sa iyo. At marahil ganun din po ang konsepto ng pagtatalaga ng isang simbahan sa Diyos. Dahil ang simbahan ay hindi lamang ang istruktura, kundi ang bawat isang miyembro ng simbahan ay tinuturing na simbahan. Kaya nga nangangahulugan, ano ang panawagan sa atin na ang pagtatalaga ng isang simbahan ay pagtatalaga at pananawagan na ang bawat isa ay tunay na mag-alay para sa Diyos. Pero magandang tanungin, ano ba yung kakayanan natin na mag-alay sa Panginoon? Dahil tandaan natin ang pag-aalay ng Diyos para sa atin ay hindi lamang napakaliit na pag-aalay, hindi isang kusing na pag-aalay, kundi ang ipinagkaloob ng pag-aalay ng Diyos para sa ating lahat ay pag-aalay ng kanyang buong sarili. At kung ganoon na lamang ang pag-aalay ng Diyos para sa atin, panawagan din sa atin mga kapatid kung ano ang kaya nating ipagkaloob para sa Diyos. Kaya nga, if God dedicated His Son to all of us and gave His everything for all of us, the question now for us, what can we truly dedicate to God? Ano yung pwede nating may pagkaloob at pwede nating patuloy na may alay sa Diyos? Alam niyo po, ang pagtatalaga ng isang simbahan, meron po dong tinatawag na pagko-consecrate ng altar. At kapag naririnig po natin ang salitang consecration, ano po bang unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Ang pagiging banal. Dahil lahat ng nako-consecrate, nagiging banal. Kaya nga, panawagan sa atin mga kapatid, kung ang simbahan ay tinalaga at kasama sa pagtatalaga ng simbahan, yung pagko-consecrate, nangangahulugan din mga kapatid, na ang bawat tumutungo sa simbahan, ang bawat pumapasok sa simbahan, na tunay na nag-aalay sa Diyos, ay dapat nagiging banal. Dahil ang kabanalan, nagsisimula sa kung anong kaya nating ipagkaloob at ibigay sa Diyos. Ang kabanalan ay nagsisimula sa kung anong kaya nating ipagkaloob at ibigay para sa Diyos. Nawa mga kapatid, sa mga oras na tayo ay tumutungo sa loob ng simbahan, tayo'y nag-aalay ng sarili. At sa patuloy nating pag-aalay ng sarili, ang bawat isa sa atin ay nagiging tunay na banal. Dahil ang tunay na kabanalan ay ang pagbibigay ng buong sarili sa Diyos at sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tanungin kung ang Diyos ipinagkaloob niyang lahat-lahat para sa Kanya, ibinigay niya ang lahat-lahat para sa ating lahat, tanungin natin ang ating sarili, anong kaya nating ipagkaloob sa Diyos? At dahil kung ano ang kaya nating ipagkaloob sa Diyos, yaan ang tunay na magdadala sa atin sa kabanalan ng buhay. Ang kabanalan ng buhay ay kung paano natin patuloy na ipinagkakaloob din ang lahat-lahat para sa Diyos. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po
ng ating banal na misa para sa araw na ito. Yan po ang ipanalangin natin sa kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Nang bawat isa sa atin matutong mag-alay sa Diyos at matutong magpakabanal. Amen.